So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, Bracket B, quarters or round 2 ng tournament Classic Batas versus Sayad. Pero to be honest, ang pinaka inahantay ko na battle dito sa Bracket B is yung Batas Shernan tsaka yung Shernan Balakid, kasi feeling ko bakbakan yung laban na yun, no? So, inaantay ko yun. Pero, syempre, bago tayo mapunta sa Balakid versus Shernan, dito muna tayo sa Batas versus Sayad. Isang classic na laban din to. Kasi, Sayad to eh. Tsaka, Batas na alam naman natin na may titulo na. At, dinedefend niya or ide-defend niya yung title niya sa tournament na to. Sinugal niya, tinaya niya yung titulo niya sa tournament na to para mag-try. Syempre, di pa naman nung time na to, di naman natin alam na siya yung magkakampiyon. Kaya tinry niya ulit na depensahan yun, no? And hindi naman naging madali yung unang laban ni Batas, no? In fact, binoto ko si Andy G sa battle na yon. Kasi sa ano na lang, on preferences na lang eh. Mas natripan ko si Andy G sa battle na yun. Pero yun, siguro kaya binoto ng judges yung si Batas, kasi syempre yung technical, 'di ba? Kasi ako naman sa own preference ko, binoto ko si Andy G kasi nag-choke si Batas eh sa round 3. So yun, naano ko naman na yan, na-review ko naman na yan. So ano lang, recap lang. You can check it, no? You can watch my review on that battle. Pero looking forward, Sayad versus Batas, alam nyo na, technical na naman to. So I think i-judge ko na naman to ng as a whole. So yun, tignan natin. Tignan natin ha. Itatry kong reviewin, i-breakdown sa abot ng aking makakaya to. Pero alam ko na yung maging outcome ng battle na to. Siyempre, Sayad, Batas, alam naman natin na ang mga style nila is more on technicalities. So, I'm expecting mga matatalinhaga, no? Matatalinhaga, mga linya, mga verses. Pero andun pa rin yung punto. So, I will judge this battle as a whole. Pakinggan natin both round 1, then power skill natin. Yun. So, yun. Sayad versus Batas, Bracket B. Second round ng tournament. Unang battle sa Bracket B. Second round na re-review natin. Let's go. Makinig kayo lahat. Tahimik tayo lahat. Isa, dalawa, tatlo. Tahimik. Sayad. Check. Sige, huminga ka muna ng malalim bago ako mag-umpisa na bumulusok. Baka sakaling matansya mo yung apoy base sa malalanghap mong usok. Kasi itong ihahain ko pagsubok, alam kong maunawain kang kaibigan. Kaya ano pa naman yung labagin ko ang batas ng minsan. At kung nagagawa ko din naman yun madalas, ay para saan pa magpigil? O nga't ayon sa batas ay krimen ng paggitil. Basta ako nang bahalang maningil sa kanilang perwisyong tinamo. Legal pumatay ngayong gabi. Welcome to the purge, tangina mo! Ayun, so legal pumatay ngayong gabi. Welcome to the purge. So movie yun, no? Yung napanood ko na yung The Purge, pero hindi ko siya nasubaybayan. Kasi alam ko marami ng ano yun eh. Marami ng sequel yung movie na yun. So, yun, basta familiar ako doon dahil I think 1 or 2 or 3 movies ata yung napanood ko na doon. Kasi ang dami na nun eh. Ang dami ng The Purge, no? Ang dami ng The Purge. So, sa mga hindi nakakaalam or hindi familiar sa The Purge, hindi naman siya horror. Parang thriller or hindi siya horror kasi wala namang mga multo-multo doon. Pero yung The Purge kasi is parang legal, no, sa isang buong gabi. Pag start ata ng ano yun, I'm not sure kung start ng 7 PM or 8 PM.
yun na yung mag-start na legal, no, hanggang legal magpatayan hanggang sa mag-umaga na. So ayun yung ano, story ng movie na yun. So if maganda yun, no, kung halimbawa may galit ka sa kapitbahay mo or something, no, tas The Purge, utan, katayin mo. Yes, pero alam ko yung The Purge na yun is ano, once a year lang. Hindi ko sure. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko na matandaan yung kwento ng pinakakwento ng movie na yun. Basta ang alam ko lang, legal yung pagpatay sa pagsapit ng gabi. Kasi isang buong gabi lang naman yun. So, ayun. Kung kayo familiar kayo sa movie na The Purge, pwede nyong i-comment yung nalalaman nyo doon. Pero yun lang kasi nalalaman ko. So, yun. Ang hangad ko lang sana ay mabigyan ka ng isang magandang laro. Pero tsak mas na naisin mong pumanaw kaysa mabuhay na bigo. Magpapaka-MS-13 to bukas pagkatapos ko pagmukaing bano. Sa sobrang kahiyan, malamang punuin mo na yung mukha mo ng tato. At para di ka na mahirapan, kalimutan mo na may tsansa ka sa duelo kung ginagawa mo lamang bawat laban panay suntok na walang buwelo, na parang malakas, parang may dating, parang lahat na lamang kaya mong ipaghambing, parang punchlines, puro parang ganon at ganito, parang rapper ka na yan. O ba't kayo parang nalito sa parang nagkampiyon, parang makatang tunay, kaya pasisilat ba naman ako sa parang mahusay? Mahusay nga ba talaga? Bakit parang hindi naman? Kadalasan ko sino maingay sila mismo yung walang laman. O na naiganong nakaraan, nagawa mo na kumota, pero bakit patuloy ka pa rin sa panlilimos ng suporta? Hindi ka na kontento, pagkaganit di mapigil, di na tayo bumabata, ngayon pati pagtanda mo matitigil. Kasi yung daan ngayon, lubak bako, kumpara sa dati na banayad, kaya lahat ng lowrider, tangina nyo! Sigurado na sasayad! Nice! Lowrider. Sigurado na sasayad. Okay. Kasi kung usapan lirikalan, yung mga nagagawa mo, nagagawa ko rin ng mas nakakawindang. Habang yung nagagawa ko, ginagawa mo rin. Sige, gawin mo lang. Ako yung ritmo ng kampo, yung il sa ilustrado. Tamang ako rin yung rason kung ba't lagay mo delikado, kaya nahihibang ka na masyado kung tingin mo sa akin alagad. Pag naglabas ako ng bakanting at taul, matatauhan ka agad. Bunga! Higa! Sara! Tangina! Teka! Bunga! Dura! Sara! Okay, so grabe crowd favorite Crowd favorite si Sayad ata dito Grabe yung crowd kay Sayad sa battle na to, no. Nag-uumpisa pa lang si Sayad kanina, sumisigaw na talaga yung crowd. Grabe yung suporta nila kay Sayad dito Okay, so sabi ko nga sa inyo, alam kong technical yung battle na to. So sabi ko nga hindi ko rin to ma-breakdown ng per lines. So pakinggan muna natin si Batas dito din. Ano natin, compare natin, okay? Check! 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 Ako, predator, kung dumagdak! Oo, dating ko'y manimal! Visionary sa bawat battle, ako'y nagiging animal! Imposible maging supot, kahit matindi magkupal, lahat na hirap sa akin luto! Tamang pagsilong Hannibal! Ang matalo ko, mas malabo yun!
Kaysa ang speed rap magbagal. Lalo na kung puro ka lang bilbulbol gamit na sa luwal. Mapapaluhod ka sa aking gagansa. Panginoon magdasal gawin kong custom G na to. Sunog sa akin to natural. Kasi sablay itong kalabang ko. Sobrang whack ng rhythm. Utak mo pambata bro. Takot kang tuliin. Gugutaw niya yung lamang yo. Please lang tumigil. Yung flow mo arangan ko. Ako ay aneurysm. Karir mo, nanay mo. Ang hirap pumili. Mukha niya, pangarap mo. Pwede namang sabay punitin. Ang bisa ng kamao ko. Kasi bawal ngumisi. Nagmukha lang siyang nagbabato. Wasak yung ipin. Tangin na lagabak siya sa sahig. Itsura niya nahihilo. So binasa ko kanyang bibig. Ginamit ko ang ihi ko. Ang ina mo ang binastos. Pero tako sa'yo ang liri ko. Talimbatsong na dila ko. Dahil ko pa Gene Simmons. Nakasindak mo ka bibig ko. Pambuli bawat bar ko. Gusto mong beef? Jawbreaker lagi. Na parang Zarks to. Aapakan ko lang kalaban. Sa laro galawang mari. Jawbreaker, Zarks. So, isang beses pa lang ako nakakain dun sa Zarks. So, isang beses lang ako nakakain na. So, don't get me wrong, no? Hindi ko na maalala kasi parang 2019. Hindi ko na maalala kung kailan. Basta sobrang tagal na. Parang around 2018, 2019 pa yung huling unang kain ko sa Zark at di na nasundan. So, yung Jawbreaker, Zarks, yun ata, hindi ko sure pero sa pagkakaalam ko is burger yon na malaki. Kaya Jawbreaker kasi yun, literal na Jawbreaker kasi ang laki nga ng burger na yun. Yun, parang ganon. So, sa mga addict sa Zarks dyan, for sure, mas maiintindihan nyo yun. Pero ako kasi, di na ako naulit kumain doon sa Zarks. Yun lang. Nakasindak mo ka bibig ko. Pambuli bawat bar ko. Gusto mong beef? Jawbreaker lagi. Na parang Zarks to. Aapakan ko lang kalaban. Sa laro galawang Mario. Sa akin pumangit sulat mo. Enough ko ilaw ng kwarto. Wala pa pangalan mga bala ko. Patay tamaan neto. Ikaw mano si Grega. Kasi support kayo pareho. Kahit sino sasagasaan, nakapikit ako magmaneho. Sobra swak na pagtira ko. Pasok pati yung betlog. Oo. Hindi Oo, putol pasok yung rhyme bawat dun itlog. Para syudad na pateros. Bawat linya sumusuntok. Ramdam mo asero sa bulka sa round na to na parang gin na walang yelo. Tamang mapapatumbling ka sa stage. Iyan tayo ng keso. Sabay sa ilalim mo mamamaril. Para si Jawo sa anyeho. Time, sayat, paano ka banat? Okay, round 1. Bibigay ko kay Sayad yun. Ano lang, performance wise, mas maraming effective line si Sayad, mas maraming punchline si Sayad, mas maraming haymaker si Sayad. So, angat na angat yung performance ni Sayad dito. Overall performance compare sa pinakita na performance ni Batas. Alam mo yun, sa delivery, wala tayong question dun kasi si Batas puta, ang galing mag-deliver ni Batas, no? Pero sa sa pinaka-content, sa pinaka writtens, I think I'll go with Sayad kasi mas maraming references na kumonekta, mas maraming linya na direkta kay Batas, mas maraming haymakers, mas maraming punches, mas maraming epektibo. Basta overall effective yung ginawa ni Sayad sa style na pinakita ni Batas, or in short, hindi naabutan ni Batas yung performance ni Sayad sa round 1 kasi ang daming para sa akin ang daming flaws ni Batas dito. Napuputol yung rhyming, which is nung review ko sa kanya kay Sayad, sabi ko nga sa inyo na ang ganda nung rhymings ni Batas. Sa pagkakatanda ko, sinabi ko yun doon. Ang ganda nung rhymings, basta ang sarap pakinggan ng mga rhymings ni Batas. Pero dito sa round 1 niya kay Sayad, may mga nababaling rhyme, no? At hindi siya naging ganun kaganda yung result or yung outcome kasi
nababali niya talaga yung tunog eh. So, isa yun sa mga nakita ko. Ineffective din yung ibang mga linya niya against Sayad. Compare kay Sayad na sobrang kumukonekta talaga yung mga suntok, no? So, ayun lang naman siguro. Mas malakas lang para sa akin yung overall performance ni Sayad compared sa round 1 ni Batas. Pero hindi pa naman uli ang lahat. May 2 and 3 pa. Pero yung round 1, ibibigay ko yun kay Sayad sa score na 8-7. At malayo na nga narating mo, pero wala kang dapat ikalugod. Malayo na nga narating mo, pero wala kang dapat ikalugod. Kasi nandito ka na sa hangganan at wala nang kasunod. Pero baka nga naman umubra, baka muli na makakubra. Ang kaso, ako'y higit sa bilang ng mga kaya mong itumba. Ginoong hip-hop na metal, Mr. Tattoo Artist na onyo. Sa dimensyong to, daga ka lang na pang laboratorio. Pagsasayang ng pagod, pagkayod mo dito sa aking teritoryo. Na tila naghahanap buhay ka sa purgatorio. Mahirap ba na sikmurain, tila salok sa balon? O masebo na sa pagkain, putok-batok sa ganon? Kung nabubugnot ka na sa akin, di mag-amok ka ngayon. Sasakto ka sa 8 kanto, pasok sa kahon! Pero di naman ako nagmamadali, marami pa tayong pag-uusapan. At hindi ako magmamadali kasi ang gusto ko ay mahirapan. Kanang husto itong mapagmalaki o malaki ating agwat, malaking isda na dakit bigla, huli sa lambat. Kasi ang dami mong nalalaman at ang dami sa'yo nagpapaniwala. Sagana ka nga sa dunong pero bihasa sa wala. Habang ako tamad, petik, slacker, malala. Pero hindi naman lahat nadadaan sa sipag at tiyaga. Kasi tignan mo, sa sobrang sipag mo, sa pagbubuhat ng bangko, hindi ka na kaya na awatin. Sa sobrang tamad ko, mga likha ko, nagbubuhat ng bangko ko para sa akin. Sa sobrang sipag mo, panay ang pagsulat mo ng mga berso na sabi mo puno ng kalupitan, at sa sobrang tamad ko, yung mga bersong yon, hindi ko pinapakinggan. Galing. Sa sobrang sipag mo, panay yung pagtatagalog mo ng mga English punchlines mula sa mga English na kanta. Sa sobrang tamad ko, imbis awatin, sinuportahan na lang kita. Pero, total na banggit ko na, hindi ko alam kung sadya yun o coincidence. Mula nung sumali ka ng Tectonics, biglang nawala yung English conference. Ano yun? Nagkatamaran na rin kasi hindi ka nila kakayanin? O nagkatamaran na rin kasi yung pinagagawa mo sobrang alanganin? O sobrang alanganin? Dali. Yung pinaggagawa mo sobrang alanganin, kaya mahirap basahin. Medyo nawala ako pero babalik din. Parang katulad ng ginawa ko noon. Pero sige, sa third round na lang, tignan natin. Time! Ay! Ang laking bawas nun, pre. Ang ganda na eh. Ang ganda na, pero wala. Sayang. Sayang, alam mo yon, yung mindset ko na magtutuloy-tuloy na yung performance ni Sayad from round 1 to 2. Nadala niya eh. Nadala ni Sayad yung puwersa, yung intensity, yung level or yung standards ng round 1 niya papunta sa round 2. Nadala niya, nakapag-start siya ng, although ang tagal niyang pumasok sa pinaka-round niya, pero after nung pagpasok naman niya doon, nagtuloy-tuloy, naging effective pa nga yung sa sobrang yung sipag mo, tamad kung ganda ng scheme na yon, sobra. Sabi ko nga, tayo na kung mako-close ni Sayad yung round na to, possible na mas malakas yung round 2 niya compare sa round 1. Kaso nag-choke at hindi niya na-close ng maayos. Sayang yan. Wala sayang. Batas.
schemes ko pang Satan par. Sobrang dami ko Pinas lang, nagmukhang may World War. Barry Lizano, meet my KO stars, iwan nila yung face mo scarred. Pag nakapasok, taas baba ka sa place mo, Barry, ikaw ay parang cable car. Hindi ka makakalabel sa akin, Brad. Pakitanggap na Barry. Kasi supot ka na terorista, ikay batang Iraqi. Bawat suntok ko, ramdam sa camp, pamagat ko Iraqi. Kaya malabong maging pantay tayo. Mata ni Randy Santiago, di ka nag-iinsayo. Banbansain tablado. Aking mga linya sharp bro, ako paintbrush ni Picasso. Utak ko sing tabanong, nag-retire si Chris Bolado. Oo, imposible tayo maging pantay, leeg ni Picasso. At sa biblical na storya, pre, doon ko ito mapupuntahin. Kasi tayo magutol na din, kaso ngayong gabi, sibog kamen, one wrong move, you dead. Prinsipyo ngunguyain, lunok na rin, sabay ikay bubuntalin, tamang ikaw na nga ba yung Abel. Pero dito, ikaw na din tungkain. Oo, patay tong Kane sa utol niya. At ako ang Undertaker. Bawat tira ko, tako sa balat na parang laser. Stilo ko pang underground. Todong arat sa bawat hater. Pero sa mainstream, crossover, galawang ankle breaker. Putahin niya, kulang din sa anghang at ako ang food taster. Oo, mamamatay siya dahil sa Panginoon na parang crusader. Mamumula bibig mo sa akin. Gumamit ka ba na toothpaste, sir? Totas ka sa harap ng crowd, yung heart mo na blue blazer. Every year ako magkakampyon. Sige, salin niyo yan! Every year ako magkakampyon. Classic Boston, aking inasal, grabing tigas lang. Batikolon, 2-minute round sa mismong pen game. Akin to, Chong, tong 32 ko'y sobrang sick, tang ina. Magic Johnson. Todo old school, bawat reference para yung lines magets mo. Sobrang old school na pwede kang mamatay sa tensyon. Lumang flavor lang ngayon kasi nga ganon. Style ng Vets Chong, tamang binalik ko lang yung panahon. Akong hairline ni Lebron. Time. Tayo muling banat kay Sayat, pakinggan natin. Okay, so obviously sa performance lamang na lamang si Batas doon kasi unang-una sa lahat hindi natapos ni Sayad yung round 2 niya. Hindi niya na-close yung round 2 niya. Maraming nangyari sa round 2 ni Sayad, 'di ba? Malakas na yung umpisa niya, malakas na yung scheme niya about dun sa sobrang sipag mo, sobrang tamad ko, ang ganda ng scheme na yon. Kaso alam mo yon, papunta na sa climax or papunta na sa peak, biglang naputol. And malaking kabawasan yun sa overall performance ni Sayad. And sayang kasi andun na yung mindset ko na kung magtutuloy-tuloy yung ganitong performance si Sayad, possible na malayo yung maging agwat ng performance 'di ba? Andun Kaso wala, naputol, nasayang yung first half ni Sayad kasi yung second half or sabihin natin yung 1/4 ng round ni Sayad sa round 2 is hindi niya na-spit. So, yun. Instead of giving 6 points sa round 2 ni Sayad, syempre, respeto doon, nagustuhan ko naman yung scheme niya doon, nagustuhan ko naman yung puwersa niya, yung pagiging, yung pag-deliver niya ng intense, nagustuhan ko naman yun. So, round 1, 8, pero round 2, bibigyan ko ng 7, diba? 7 points for Sayad, 15. Kay Batas, 7 kanina sa round 1, pero yung round 2, ang laki ng ang laki ng agwat. Kasi kung ano yung mga flaws ni Batas sa round 1 is naitama na niya dito or hindi ko na narinig dito. Una-una yung rhyming, wala nang napuputol doon na rhyming na ang ganda na ng tunog, ang ganda na nung mga lines na basta ang ganda nung rhyming na bumalik na yung rhyming ni Batas na dito sa round 2 na napansin ko sa laban niya kay Andy G. Ganda nung mga rhymes niya dito. And isa pa, malinis na performance, tuloy-tuloy, although ang ingay ng crowd pero yung composure ni Batas is nandun pa rin, built pa rin. Diba? Isa yun, pangalawa yun. Pangatlo, yung returns is para sa akin same lang din dun sa round 1 pero yung pangatlong napansin ko dito, mas effective yung mga angulo, yung mga references na ginamit ni Batas dito compare.
kay Sayad. So, may mga haymakers, mga punto. Gusto ko rin yung mga punto ni Batas dito. So, yun. Dun lumamang si Batas sa round 2. Round 1, malinaw yun Sayad kasi sobrang laki ng agwat nun. I mean, hindi naman sobrang laki. Parang kitang-kita mo kung ano yung pinagkaiba ng dalawang MC. Pagdating sa round 2, ito yung malaking agwat. Bibigyan ko to ng 9 points for Batas. Sobrang linis. Ito yung hinahanap kong Batas. No? Yung malinis sa performance, solid na rhyming schemes. So, yun. Yun yung napansin ko. So, yun. 9-7 in favor of Batas sa round 2. So, Sayad may 15 points kasi 8-7. Si Batas naman is 7 and 9. So, 16. Round 1, Sayad. Round 2, Batas. Pero sa scoring is 16-15. Lamang si Batas ng 1 point. Round 3. Let's see. Okay, last round. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Sabayan na! Pero teka, sa tingin mo na ko muna yung first 2 rounds. O sige, ayawan na! Congrats, good luck. Di na ako magsasayang ng titik. At sino ka ba naman para sa third round, hindi ako tumirik? Time! Hindi, biro lang. Pero teka. Mga urado, kanya na ba talaga yung first 2 rounds? Wala na ba habol? Meron akong aalok, baka meron sa inyo gustong pumatol. Ako na taya mamaya sa alak, pagkain at lahat, basta bigay nyo na yung boto sa akin. Sekreto lang natin, wala magkakalat. Kinikenkoy ko lang kayo mga indot, hindi na kayo mabiro. Sangayon naman ako sa sinabi nito sa liga, wala talaga nagaganap na luto. O lalo sa kaso mo, walang luto, bagkos. Bubuhusan lang kita ng mainit na tubig, malakap, noodles, lapnos. Pero sige, tuloy na lang natin yung programa para na rin sa mga naparito. Tutuloy ko na lang, baka tawagin din akong quitter nito. Tinawag niyang quitter si Delo. Nung sabi ni Delo, balak niya na magretiro. Quitter? Kamusta yung pagkikwit mo sa Sultan, sa shots fired at sa kampo terrorismo? Quitter! Aray! Ganun ba talaga? Eject button agad pag wala nang pakinabang. At huling proyekto na nga ng kampo, yung Blunt Force, medyo nakakahinayang. Ito sa pang Blunt Force, yung album na yun, may pagka Game of Thrones yung vibe. Kasi nung narinig ko doon, puro Hodor sa record, puta, paano pa kung live? Kaya, bumalik ka nila sa 2014 kung sa tingin mo yan pa rin yung level na pangkampyonato. At yung Panginoon sinasamba lamang ng mga kamalayang nasa mababa pang estado. Ano kung ikaw yung basihan ng bawat hurado, kung lahat ng mga nandito nagpunta para makita kang matalo? Ano kung ikaw ang basihan ng mga bawat hurado, kung para sa isang misayad ang paslangin ka ay walang kaso? Kaya back-to-back champion, yun ba ang iyong akala? Tangina ka, Batas, magpahinga ka na, ako nang bahala! Time! Okay, so sa round 2 ay sa round 3, akala ko makakabawi si Sayad, pero kita nyo naman yung performance ni Sayad sa round 3. It's nag-choke, no? Nag-choke siya. Sayang. Tanginang yan. Sayang yan. Ang ganda na nung performance ni Sayad sa round 1 eh. So sa round 2, naglumaylay, pero pagdating sa round 3, ando na yung sana makabawi si Sayad, sana mabigyan ni Sayad ng bawi yung round 2 niya, kaso wala. Naging paano ba sabi? Declining, no? Sobrang decline yung performance ni Sayad. So, sayang. Rimbanat, Batas, pahinga natin. Okay. Pagkapitig ko, di maawat. Sobrang sabaw, kinang ina. Akong baliw kay di banayad, style pamilya, di magiba. Si Arik, screwdriver pambayad, kasi ulo ko sirang-sira. Kumbaga akong tunay na may sayad, pagmamay-ari lang kita. Sobrang tinig sa bawat angle, ako'y parang fishbone. Pareho tayong ilustrado, pero bars mo ang pang-disco. Fuck your rap skill, brother. Sa flow akong sick, bro, bitch ka lang na sumayad. What's postpartum syndrome? Battles mo, bawat titig ay panlumo. Walang lyrical na dunong.
Panay bitin lang sa dulo. Parang titing flat ang ulo. Gago. Sablay, hindi ka natuto. Kaya si Baka initak na puno. Burat ka na binigyan ng tulo. Walang bayag yan, singit lang na sumo. Bagay kang dibdiban ng husto. Flatline inaharap, Brad Pitt, isa ang suso. Kaya yung image sa pakul mo, bakla, si Sayad, lips sila sa nguso. Pambapastos ko, nakabibiyak ng pungo. Paano ako ay nang titibag sa ulo? Ang batas ng kinilalang Diyos nyo versus ko ang hot Biblia ang uso. Bawal ang tigil sa paglusob sa mga binitawang suntok. Sipog sarap, sinigang ang luto. O mas matitibag ka brusko. Di na mapigilan ang gusto na parang dinig na puso. Utol, kaya tigil ka na yuko. Tamang nanghihi at tutulong. Estilo ko ay pang di na napunto. Horrorcore para libingan na bulto. Oo, pang horrorcore. Akong kanta ni Plasma. Ako nang bubutas ng tuktok. Ika'y gatas na dilata, bawat linya mo puro bora lang. Ika'y tatak, mikasa, tiklop ka sa akin dahil sa cash na parang pitaka. Ngayon sinong pikon, sinong banas? Kita naman sa itsura ng mukha mo. Paano ka pa mag-aangas kung dito mismo ikaw ay burado? Di tayo magkapantas. Ako Panginoon, ika'y salang Kristiyano. At tandaan mo, ako ang batas. Ako ang basiya. Yo, flip top! Sayang. So, wala, kinatay na ni, o ano naman katay na ni Batas yung round 3. Kita niyo yung scheme? Ito yung, tangina. Kasi sabi ko lang sa inyo kanina actually sa round 1 ko napansin hindi talaga ganun ka-perfect yung scheme or yung rhyming scheme ni Batas doon. Kasi may marami siyang binali na rhymes doon na hindi naman pangit pero nawala yung yung essence nung magandang tugma, 'di ba? So, yun kaya yun yung napansin ko kasi alam ko si Batas, alam kong magaling yan talaga sa mga ganon, sa mga rhymings na ganon Pero pagdating dun sa round 2, pinakitaan na niya tayo na yung round 1 siguro bigay something ganyan, pero round 2 pinakita niya yung rhyming scheme na gusto ko. Round 3, pucha, grabe yung dikit-dikit na multis. Grabe yun. So, tapos tumapat pa sa performance ni Sayad na hindi ganun ka-epektibo. Wala naging totally laylay si Sayad sa round 3. Akala ko magiging dikit yung round 3 kasi round 3 na 'di ba? Dikdikan na, bara sa bara na to. Pero wala lumaylay si Sayad, hindi niya kinayang or sabihin natin, hindi niya kinayang sumabay sa mga bars ni Batas, no. 'Yun. Kitang-kita round 3 kay Batas 'yon. So, it's a perfect para kay Batas. No doubt, tangina, perfect 'yon. And kay Sayad, bigyan ko pa rin ng 7 points to. So, 877, 22 points for Sayad. Kay Batas, 7, 9, 10. I think that's 26, no? 26 to 22, ang laki ng lamang. Round 1, Sayad, 2 and 3, Batas. Vuelta Balentong 2, dito pa rin sa B-side. Grabe yung laban na yun. Grabe yung event na to. Gusto mo umuwi. Ang boto, 6-1 para kay Batas. Ilustrado. Takay na luto. Ako nga pala yung nag-iisang bumoto kay Sayad. Round 1 sa akin talaga, sobrang talagang lakas nung bunga ni Sayad. Yung banat ni Batas nung round 1 medyo hindi talaga umabot dun sa level. Yes, totoo yun. Sa round 2, nag-choke si Sayad. Pero para sa akin, hindi naman nakasira yun sa mga una niyang linyang nabitawan. Para sa akin, lumanding pa rin naman yun. Malakas din naman yung kay Batas, pero kung yun yung pagbabasayan yung pag-choke niya, para sa akin hindi yun yung nakaano sa round niya. Kaya para sa akin kay Sayad yun. Round 3, malinaw na malinaw, kahit malinis yung performance ni Sayad, nakuha pa rin ni Batas. Dahil sobrang dikit-dikit yung mga punchlines. Yes, totoo. Kaya Sayad. Walking distance, Alvin. Walking distance at MSI 3GS. Round 1, obvious na binigay ko kay Sayad yung round 1. Malakas din yung kay Batas ng round 1 kaso naman si Sayad
si Sayad, obvious naman, kita-kita sa video. Kaya yung round 2 na yun, binigay ko kay Batas. Pero hindi porket nawala si Sayad sa isang round, kabuuan na yun ang buong battle. Wala naman lumagpas sa oras. Tapos, yung round 3, mapapansin nyo, medyo mas matimbang na yung kay Batas. Yes. Kasi mas kompleto, mas aggressive. Wala, full package na. Tapos ayun, kaya Batas ako. Okay, parehas kami ng boto ni MZite. Maliwanag na Sayad, kanina nakita ko maganda yung mga pyesa ni Sayad, kaso alam niya kung saan siya nagkamali eh. Alam ni Sayad kung saan yung pagkakamali niya. Tsaka Batas pa rin, Batas. Hindi ko yung boto, wala na maraming salita, Batas. Ang binoto ko si Batas, binasi ko na si slip-ups. Halos walang slip-ups si Batas, si Sayad, meron. So, Okay. Daddy G, discipline. Daddy G, discipline. Round 1 binigay ko kay Sayad. Round 2 and 3, binigay ko kay Batas. Yes. Makikita mo naman talaga, pag pinanood nyo yung video, makikita nyo yung consistent sa bars at saka yung medyo tumirik si Sayad nung round 2, kaya binigay ko yung round 2 kay Batas, then round 3, Kay medyo Batas. naiwan yung bars ni Sayad, kaya binigay ko overall 2-1 yung score. Round 1 kay Sayad, round 2. Yes, parehas kami ni Andy G. Binigay ko lang kay Batas. Para sa akin, round 1, malakas yung kay Sayad. Pero kung hindi nyo masyado nag-gets yung kay Batas, time scheme, content, binigay ko sa kanya yun, round 1. Round 2, although nag-joke si Sayad, binigay ko sa kanya yun. Oh. Maganda yung sequence niya, although hindi niya natapos. Tapos yung round 3, ayun, akala ko okay na, kaya niya na, kaso medyo bumaba yung energy, yung burst niya. So yung round 3, kinain ni Batas. So 2 rounds kay Batas. Looney. round 1, sobrang close. Parang pares sila nagwa-warm up. So, binigay ko sa kanila pares yung round 1, malinis yun. Tabla. Round 2, akala ko mapapatumba na ni Sayed si Batas. Sobrang lakas ng mga linya niya, papunta na doon. Kaso nag-stutter siya. At naka-apekto sa performance niya yun. Siyempre, alam niyo yun. At round 3, medyo di ko na naramdaman yung presence ni Sayed. Sayed. Tuloy na siya nilamon ni Batas. So, binibigay ko na 2, tsaka tie yung round 1 sa pabor ni Batas. Okay, so si Loons, kaparehas din natin ng boto na 2 and 3 kay Batas, pero yung 1 tinay niya. Yun, ang dami natin naging kaparehas na boto dito. Kasi ako, para sa akin, nakita ko siya obviously, no, na 1 talaga to. Ay na malinaw yun kay Sayad. Nagustuhan ko rin yung explanation ni... Sino ba nag-explain nun? Yung sinabi na hindi umabot yung performance ni Batas do sa round 1 compared kay Sayad. Kung sino man yung nagsabi nun sa mga judges, na same kami ng sinabi. Kung babalikan yung sinabi ko kanina. Yun. Satisfied naman ako kahit papaano sa result ng breakdown ko or ng review ko sa battle na to. Kasi dami natin naging kaparehas na boto ng mga live judges nung time na yan. Okay, so that's Sayad versus Batas. Yun. Yun na yung unang battle na nireview natin sa second round ng tournament. So, bukas, di ko na kasi kaya mag-review pa ngayong gabi. Pahinga na ako. Pero gusto ko sanang reviewin na yung Balakid versus Shernan, pero kailangan ko ng fresh na utak doon para i-absorb yung mga bar doon, kasi for sure style clash yun katatawanan versus mga bars, no? Jokes versus bars. So kailangan ko ng fresh na naisip doon para ma-take ko yun lahat. Okay, so kita-kits tayo doon sa Shernan versus Balakid para ang bilis, konti na lang to. Dahil Romano na agad, tapos Batas Shernan na agad, tapos finals na. Nakaka-excite. Okay, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.